mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo ayon kay San Juan, chapter 4. Sa Panginoon. From verse 5 through 14. Dumating si Jesus sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya, bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito, wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Please be seated. Okay, so muli, isang magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din. So sa hapon ito, nais kong talakayin sa inyo ang tubig na nagbibigay buhay na alok ng ating Panginoon Jesucristo sa isang babae Samaritana na nakausap natin sa may balon, the living water that leads to eternal life. No? Last Sunday ay isa sa mga tinalakay ko sa inyo ay yung being born of water. In order for us to enter the kingdom of God, we need to be born of water and the Spirit. At isa sa mga napakahalaga na sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemo ay yung sabi niya, "You must be born again." To be born again is to be born in the Spirit, to be born from above. And to be born of water, dalawang bagay ang sinabi ko sa inyo last Sunday na kung saan ay meron kaugnayan dito sa topic na tatalakayin ko sa inyo ngayon. To be born of water, unang sinabi ko sa inyo is about baptism. Dahil sa bautismo ay nilulublob sila at pag-aakyat nilang gano'n at pag-ahon nilang gano'n ay parang simbolo yun ng pagkasilang ng muli. Pero meron isang bagay na napakahalaga at napaka-importante na ibig sabihin ng being born of water na ayon sa mga manunulat at sa mga dalubhasa, to be born of water is to be cleansed spiritually from our sins through the word of our Lord Jesus Christ. That is being born of water. For us to be cleansed from our spiritual sins through the Word of God, because the Word of God can clean us from our impurities. Wala kayo doon? Dahil sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 15 verse 3, sa kanyang mga alagad na sumusunod sa kanya, ang sabi niya, "You are already clean because of the word that I have spoken to you." Sinabi nito sa kanyang mga alagad na malinis na kayo, sabi niya, dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Ibig sabihin, kapag pala ikaw ay laging naka-attach sa ating Panginoon Jesucristo, nananatili ka sa Kanya, if you remain in Christ, ay malilinis ka, you will be clean from all our impurities. Katulad ng isang sangang naka-attach sa vine, kapag kasi naka-attach, ang gardener ay lilinisin siya ng gardener. Yung sanga na yun, malilinis siya. Ganon din sa atin, if we are attached to Christ, if we remain in Christ, ay malilinis tayo sa lahat ng uri ng karumihan sa ating buhay, maging sa ating mga kasalanan. Kaya ang salita ng Diyos, ang siya ay parang tubig, parang buhay na tubig, it's like a living water
that cleanses a person from his sins. Kung mananampalataya siya at mananatili siya sa ating Panginoong Kristo. Ganyan kahalaga ang salita ng Diyos. We need to remain in Christ for us to be cleansed from all our sins. So from the conversation of Jesus, from this high-ranking official na si Nicodemo, meron silang conversation na gano'n, few days later, ay nagkaroon naman conversation ng ating Panginoong Kristo sa isang babaeng Samaritana na pinakamababa, masasabi kong pinakamababang klase ng tao noong mga panahon na yon dahil sa buhay na pinamumuhay niya. Maliban sa isang tao may ketong, ang babaeng ito ay isang pinakamababa, isang outcast in Israel. Itinuturing siyang marumi ng mga tao ng mga panahon na yon. So, kung titingnan natin, ang pag-reach out ng ating Panginoon Kristo kay Nicodemo at ang pag-reach out na kung saan si Nicodemo ay isang ruler of the Jews at ang pag-reach out ng ating Panginoon sa babaeng Samaritana ay nagbibigay pang unawa sa atin that gives us an understanding that salvation is not only for the Jews. Na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga taong may katungkulan sa reliyon, mga taong may maraming kaalaman ukol sa kasulatan, kagaya ni Nicodemo, dahil si Nicodemo ay isang Pariseo. Di ba? So, ang pinapakita rito sa atin na ang paglapit ng Panginoon, paglapit ni Nicodemo sa Panginoon at ang paglapit ni Jesus doon sa Samaritana ay nagpapakita na ang kaligtasan ay ibinabahagi ng Diyos para sa lahat ng tao. Makasalanan man o hindi, ang kaligtasan ay para sa kanila at para sa ating lahat. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Romans chapter 1 verse 16 that the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew and then for the Gentiles. No? Ang sabi niya, it is for everyone. Una, sa mga Hudyo and then para sa ating lahat, sa mga Hentil. It is the power of God, the gospel, kaya napakahalaga at napaka-importante ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon dahil ito'y nagbibigay, mayroong kapangyarihan na magbago ng buhay sa isang tao. Kung tatanggapin ng isang tao ang kanyang mga salita, kaya importante na pakinggan natin ang ebanghelyo, ang gospel, dahil ito may kapangyarihan na baguhin ang kanya-kanyang buhay natin. Ang sabi niya, it is the power of God for the salvation of everyone. Pagka sinabing everyone, ibig sabihin nun, matanda man o bata, no? Mayaman o mahirap, makasalanan o hindi, Israelita man o hindi, Hudyo man o hindi, at kahit ano pang reliyon mo, kahit anong reliyon mo, kapag ikaw ay nanalig na nampalataya kay Jesus, maliligtas ka. Di ba? Kahit ateista ka, kahit Muslim ka, if you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. No? Because the gospel is not limited only for the Jews, but also to the worst sinners in the society, kagaya ng Samaritan woman dito sa ating reading. Di ba? She's an outcast. Bakit siya outcast? Dahil sabi diyan, if we're going to continue reading the verses in our reading, ay makikita natin that this woman is living, namumuhay siya ng hindi tama. Sabi ni Jesus, nagkaroon siya ng 5 asawa at ang kinakasama niya ay hindi niya kung nag-asawa. Kaya ang tingin ng mga Samaritanang kalupa niya, I'm sorry, nangapampangan na. Naintindihan ng mga kapampangan kaya tumawa sila yun. No? Katulad ng mga kababayan niya Samaritana ay outcast siya, hindi siya pinapansin. Makita siya sa bayan, pinag-uusapan siya, nagbubulungan sila. No? Inuusgahan siya, iniiwasan siya dahil sa buhay na itinamumuhay niya. Kaya walang halaga ang babae ito sa mga Samaritano, lalo na sa mga Hudyo. Kaya kung umigib ng tubig ang babae ito ay sa tanghaling tapat. Umigib siya ng tubig sa tanghaling tapat dahil ang the normal time ng pag-igib ng tubig ay sa umaga and late in the afternoon, sa hapon. Pero siya ay umigib siya para makaiwas siya sa mga marites, sa mga hostile attitude ng mga tao sa kanya. Dahil pagka umigib siya ng tanghali, walang tao nun. Walang ibang tao dahil walang umigib ng tanghali,
kundi sa hapon at saka sa gabi. Subalit, sa tanghaling tapat na yon, nung siya kinatagpo ng ating Panginoon Kristo. Sa time na kung saan ay hindi niya inaasahan, doon siya kinatagpo ng ating Panginoon. Diba? Siguro talagang gano'n ang karakter o attitude ng ating Panginoong Kristo na every time ay dumarating siya sa panahon o sa sitwasyon na hindi mo inaasahan sa iyong buhay. Di ba? Maging ang kanyang muling pagbabalik is second coming, ay sinabi niya that He will going to come like a thief in the night. Na hindi mo alam kung kailan siya darating sa umaga, sa hapon, o anong oras sa gabi, but He will going to come. Surprise. Di ba? Kaya kailangan maging ready tayo, maging handa tayo. So, ang sitwasyon na ito, nung katagpuin siya ng ating Panginoong Kristo doon sa balon, ay masasabi natin hindi ito isang aksidente na pagtatagpo nila. Hindi ito nagkataon lamang na si Jesus ay napadaan lang siya doon. Hindi nagkataon lamang na yun ang oras ng babaeng ito na umigib siya ng tubig. I believe Jesus intended to see this woman kung kaya siya dumaan ng Samaria. Kung titingnan natin yung sa previous verses ng ating reading from verse 1 to 4 ng John chapter 4, makikita natin yan na kung saan ay ang sabi riyan, this is the first verse to 4 before verse 5 ng ating reading. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, He left Judea and departed again to Galilee. So the direction of our Lord Jesus Christ, ang talagang plano niya ay pumunta siya ng Galilea. Pero ang sabi niya sa verse 4, ano sabi niya? But He needed to go through Samaria. Sa Tagalog, kailangan niyang dumaan ng Samaria. The word needed sa wikang Hebreo, ito yung tinatawag na idei. Idei, E-D-E-I. Idei. Na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog is kailangan o marapat at dapat mangyari. Kailangan at dapat mangyari ng ating Panginoon Kristo ay pumunta siya, dumaan siya sa Samaria. Bakit? Hindi sinabi sa ating reading kung ano dahilan, kung bakit kailangan at dapat siyang dumaan sa Samaria. Pero kung ating babasahin ang istorya from verse 1 to the last chapter the last verse of John chapter 4, ay makikita natin at malalaman natin na kung kaya siya dumaan sa Samaria, it's because of this woman. Para katagpuin ang babaeng ito. Hindi lamang para bigyan siya ng tubig na nagbibigay buhay, but for her to be an instrument of reconciliation between the Jews and the Samaritans. Yun ang dahilan kung bakit dumaan ang ating Panginoong Kristo sa Samaria, kinatagpo niya ang babaeng ito. Dahil matagal nang mayroong mga conflict between the Jews and the Samaritans. Daang-daang taon na. Hundreds of years ay mayroong conflict ang mga ito because of the mixed marriage na ginawa ng mga Samaritans. Dahil ng mga unang panahon na yon ay sinakop sila ng ibang lahi at yung mga Samaritano, nag-asawa sila ng ibang lahi. Dahil bawal sa mga Hudyo, sa mga Israelita, na mag-asawa sila ng hindi nila kalahi. Kung kaya, nung mag-asawa sila ng ibang lahi, ang kanilang worship ay inayaan nilang mahaluan ng pagan worship. Nahaluan yung worship nila, yung worship ng mga Hudyo ng pagan worship, kung kaya't galit na galit ang mga Hudyo sa kanila. At nung mga time na yon ay inalaw ni King Cyrus ng Persia na umuwi ang mga Hudyo sa Israel para itayo muli ang templo sa Jerusalem. So nung tinatayo na ng mga Hudyo ang templo sa Jerusalem, ay pumunta ang mga Samaritano para tumulong. Tumulong sila dahil kapwa nila mga brothers and sisters yung mga yan. Isang pinagulan nila, si Jacob, si Israel. So, tumutulong silang gano'n, hindi pumayag ang mga Hudyo. Nagalit ang mga Hudyo at pinaalis sila dahil nga sa ginawa nilang mixed marriage.
At yun naman ang ikinagalit ng mga Samaritano. Nagalit sila dahil hindi sila binigyan ng parte na makapag-contribute para maitayo ang templo sa Jerusalem. Kung kaya ang ginawa nila ay nagtayo sila ng sarili nilang templo. Itinayo nila ang templo niyon doon sa Mount Gerizim. At yung Mount Gerizim na yon ay walang iba kundi yung bundok kung saan andon ang balon ni Jacob. Kung saan nag-uusap ang ating Panginoong Jesucristo at ang babaeng Samaritana na ito. Yun ang doon itinayo ang ikalawang templo. There are two temples para sa Samaritano at saka sa mga Hudyo. Kaya sabi ng babae, kung babasahin natin continuous yung reading natin, yung chapter 4 na ito, ang tanong ng babae kay Jesus, sabi niya, ang aming mga ninuno ay sumasamba sa bundok na ito. Pero kayong mga Hudyo, sabi niya, bakit niyo sinasabing sa Jerusalem ang pagsamba? No? So, ibig sabihin, dalawa yung templo, at saka yung babae niyo, hindi niya alam ang istorya kung kaya siya nagtanong na gano'n. Kung bakit mayroong dalawang templo doon sa bundok na yun at sa Jerusalem. No? At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya, na darating ang araw, sabi niya, na sasambahin niyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sapagkat dumating na ang araw na ang sasamba sa ating Panginoong Jesucristo ay sasamba siya sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi niya gano'n. So, hindi na binigyan ng halaga ng ating Panginoong Jesucristo kung saan ka sasamba. Kung sa Jerusalem o sa bundok na yon. O kung sa Notre Dame o sa Sacré Coeur. O sa St. Joseph o kung saan mga religious places na pupuntahan mo. Hindi importante yun. Ang importante sa isang tao na hinahanap ng Panginoon na sasamba sa Kanya ay yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kahit napakaganda ng lugar na pinagsasambahan mo, kung ang pagsamba mo ay wala sa Espiritu at katotohanan, ay hindi katanggap-tanggap yan sa Panginoon. Dahil ang hinahanap ng Diyos ay yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? So ngayon, yun ang short version ng istorya kung bakit meron na conflict yung Jews and Samaritans at kung bakit meron dalawang templo na pagsamba. So si Jesus, kaya sabi sa inyo, instead na dumakan siya sa river banks of Jordan, dahil ang mga Hudyo ay hindi sila dumadaan sa Samaria, hindi sila tumatapak sa lupain ng Samaria. Ang ginagawa nila, pag gagaling sila ng Judea is in the south of Samaria. And Galilee is in the northern part of Samaria. And the Jordan River is in the eastern part of Samaria. Kaya kung galing sila sa baba, south, sa Judea, at pupunta ng Galilee, dadaan sa halip na mag-cross sila sa Samaria, dumadaan sila, iniiwasan nila yung Samaria, dumadaan sila sa riverbank ng Jordan. Kaya nagiging matagal ang kanilang pagbibiyahe. So si Jesus, supposed to be, dadaan sa dun sa riverbanks ng Jordan, ang sabi niya, kailangan kong dumaan sa Samaria. Dumaan siya sa Samaria. Hindi dahil sa nagmamadali siya, kundi para katagpuin ang babaeng ito dito sa balon na ito. Hindi dahil meron silang rendezvous o meeting o pinag-usapan, kundi dahil naniniwala ko ito ay plano at layunin ng Diyos na mangyari ang pagkatagpong ito upang sa gayon ay matapos na ang matagal na idwan ng mga Samaritano at ng mga Hudyo at naging instrumento ang babaeng Samaritana nito. Diba? Naging instrumento siya, naging witness siya ng ating Panginoon sa reconciliation ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. Kung babasahin natin yung bandang huli ng last verse ng chapter 4, makikita natin na ang babaeng ito ay binahagi niya sa mga kanyang kababayan sa Sicar, yung narinig niya, yung nakita niya, yung naunawaan niya sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nung magkausap silang ganon. Ipinahayag niya sa mga kanyang kababayan at yung kanyang mga kababayan ay nagpunta sila kay Jesus dun sa balon. Halos lahat ng tao sa kanyang bayan ay nagpunta kay Jesus at sila'y tinuruan ni Jesus at naniniwala sila kay Jesus na siya ang Kristo na isinugo ng Diyos. So sa madaling salita, naging instrumento ang isang babaeng hindi ayos ang kanyang buhay. Diba? Naging instrumento siya kahit gano'n ang sitwasyon niya sa buhay. Kaya ikaw at ako, kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man ang kalagayan mo, makasalanan ka man o hindi, huwag mong sabihin na hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Diba? Pwede kang gamitin ng Panginoon.
Kahit sino ay pwedeng gamitin ng Panginoon, makasalanan man o hindi, ay pwedeng gamitin ng Panginoon para sa kanyang layunin, para matupad ang kanyang layunin. Dito ang ginamit ng Panginoon ay isang babaeng hindi out o sabihin na natin outcast, iniiwasan. Marumi ang tingin ng mga tao sa kanya, pero ginamit siya ng Panginoon para maging instrumento to fulfill His purpose. Di ba? Kasi ito isang magandang encouragement sa bawat isa sa atin na sinasabi natin, hindi ako dapat, hindi ako malinis, o marami akong nagawang pagkakamali sa aking buhay. Kung isipin yun, pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon. Pero hindi ko sinasabi mo sa iyong manatili ka sa kaliwanagan. No? When God touches your heart, when God uses you, kailangan magkaroon ka ng pagninilay na kung saan ay magbago ka ng buhay dahil alam mo na ginagamit ka na ng Panginoon at gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Sa mga pagtatagpong ito ng ating Panginoon at ng babaeng Samaritana, doon sa balon na may tubig, ay isa ring larawan ng mga nabuong relationship ng mga ilang lingkod ng ating Panginoon na nauwi sa isang union. Katulad halimbawa ni Rebecca. Si Rebecca ay asawa ni Isaac. No? Si Rebecca ay napangasawa ni Isaac. Si Isaac ay anak ni Abraham. Nung matanda na si Abraham at malapit na siyang mamatay, kinausap niya ang kanyang servant, yung pinakamataas sa kanyang servant, at sinabi niya na iyanap mong asawa yung anak ko. Si Isaac sabi niya, pumunta ka sa aking bayan, pumunta ka sa Mesopotamia, at doon nandun yung aking kapatid na si Nahor, at sabihin mo sa kanya na kausapin mo siya, sabi niya. So nung pumunta ang servant na ito sa Mesopotamia, huminto siya sa isang balon. Doon sa balon na iyon, nanalangin siya, Lord, kung sino humingi siya ng sign. At ang mga hiningi ng sign na iyon, kailangan, Lord, makita ko sa isang babae ito. Pagka ginawa ng babae, pupunta rito na ihigib ng tubig, siya yun, sabi niya gano'n. So dahil ng time na iyon, sa lumang tipan kasi hanggang ng bagong tipan, pagka gusto mo makakilala ng isang dalaga, ng isang babae, punta ka sa balon. At pupunta ka sa late in the afternoon dahil maglalabasan na yung mga dalaga. At dahil sila ang inuutusan para umigib ng tubig ng kanilang mga magulang. So uminto siya sa balon nung time na yun. At dumating nga si Rebecca. Yung hinihingi niyang sign sa Diyos ay ginawa ni Rebecca. Kaya nilapitan niya si Rebecca at kinausap niya. At yun nga, to make the story short, later on, sumama si Rebecca dun sa servant na yun at ibinigay siyang asawa kay Isaac. Kaya naging mag-asawa sila nun. No? At meron din isang lingkod ng Panginoon, si Jacob, si Jacob, nakilala rin niya ang kanyang asawang si Rachel dun sa balon. Doon sa balon na yun, dumating si Rachel. Si Rachel ay isang shepherdess. Pastor siya ng mga tupa ng kanyang ama. Nagpapastol siya, pero kailangan niyang pumunta sa balon para painumin ang kanyang mga tupa. Andun si Jacob. At nakita siya ni Jacob, nagandahan siya. Tapos, ang ginawa niya, dahil nakatakip yung balon ng malaking bato, tinulungan niya si Rachel na tanggalin yung bato para makainom yung kanyang mga tupa. Tinulungan niya pinainom yung tupa ni Rachel at nagkakilala sila, nagkaroon ng mutual understanding. And to make the story short, naging mag-asawa sila. Pero bago niya napangasawa si Rachel, ay si Leah muna, yung kapatid ni Rachel. Dahil sa kanila, hindi pwedeng mag-asawa muna yung bata, kailangan muna yung panganay, yung matanda. Kaya ang binigay ni Laban, ang tatay ni Rachel, ay yung panganay muna. Tapos nag-serve pa ng 7 years si Jacob para makuha niya si Rachel. So, sa pamamagitan ng meeting place doon sa balon, ay nagkaroon ng mga relationship, magandang relationship na nauwi sa isang union pag-aasawa. Si Moises, natagpuan din niya ang kanyang asawa doon sa balon. Doon sa balon, dahil umalis si Moises sa Egypt, tumakas siya kay Pharaoh at nagpunta siya ng Midian. Pagdating niya sa Midian, uminto siya doon sa may balon. Tama-tama naman ay dumating yung mga anak ni Jethro
mga anak na babae na may dalang mga donkey para painumin din yung mga kanilang donkeys. Nakita sila ni Moises at tinulungan din painumin ni Moises ay yung anak ni Jethro, at isa sa mga babaeng yun ay si Zipporah. At nagustuhan niya na nagkagiyan sila. At pagkatapos nagkaroon ng relationship, napangasawa niya si Zipporah. Doon sa balon na yun. Kaya malaki ang maganda ang istorya ng balon sa Biblia, sa Lumang Tipan lalo na, no? Dahil ito ay isang lugar na kung saan kinakatagpo at kung gusto mong mag-asawa, punta ka sa balon. Ngayon, walang balon dito, maraming balon dito, no? So yan ang ginagawa nila sa Lumang Tipan, ano? Sa Bagong Tipan naman, ang balon ng tubig dito sa ating reading ay naging instrumento ng isang babaeng Samaritana para makilala ang ating Panginoon Kristo kung sino siya. Hindi para magkaroon sila ng physical relationship, kundi para makilala kung sino talaga ang ating Panginoon Kristo. At si Jesus naman ay naging instrumento yung balon na yon para makilala niya ang babae na magiging instrumento para sa reconciliation na gusto mangyari ng Diyos. Di ba? Para ma-establish yung connection and spiritual relationship ng mga Samaritano, para maging united sila as one people of God, the Samaritans and the Jews. And today, we still have this well of water welling up to eternal life. Andito pa rin. Andyan pa rin. Hindi natin nakikita, pero nandyan pa rin ang balon ng tubig na mahantong sa buhay na walang hanggan. At yun ay walang iba kundi yung spiritual na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay siyang balon na nagbibigay buhay para sa atin. The Word of God is the living water that Jesus offered to this woman. No? Remember yung first reading ba yun? First reading natin, narinig natin na si Moises, nung nasa ilang sila at wala silang maninom, nag-complain ang mga Israelita kay Moises. Sabi nila, wala silang maninom. Tapos si Moises naman ay dumulog siya sa Diyos. At sabi ng Diyos sa kanya, kunin mo yung tungkod mo at i-struck the rock at lalabas ang tubig. Then water come out. At ginawa na ni Moises noon, kinusok niya yung bato at lumabas ang tubig at nabuhay sila, na nakainom sila, na-refresh sila. At ang sabi ni Apostol Pablo sa Corinto chapter 10 verse 4, na kung saan sinasabi niya na ang bato na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. That rock is Jesus Christ. No? Si Jesus ang bato na yon na kung saan lumabas ang tubig. Kaya itong nakikita ko na si Jesus, nung mag-offer siya ng tubig na nagbibigay buhay doon sa babaeng Samaritana, ang naniniwala ko na ang tubig na nagbibigay buhay na yun, na ibibigay niya doon sa Samaritana yon, na hahantong sa buhay na walang hanggan, ay walang iba kundi ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Yung mga salita niya, ang mga pangalan niya, ang mga tungo niya are like water that gives eternal life sa mga taong tatanggap nito. Diba? Kaya sabi sa inyo, ang salita ng Diyos ay walang iba kundi yung buhay na tubig living water na sinasabi dyan sa ating reading, na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Diba? And this place is like a well for us. Parang isang balon para sa atin kung saan kinakatagpo tayo ng Panginoon. Every time we gather together in this place, ay kinakatagpo tayo ng Panginoon. Wala kayo doon? To give us this living water that leads to eternal life. No? We always come here to draw water. Supposed to be yan ang ating isa sa mga layunin natin. Kung bakit tayo narito, is for us to draw water. And that water is the Word of God. Mensahe niya para sa ating lahat. For us to be strengthened and have connection and relationship sa Panginoon. Diba? Ang tubig na inalok niya sa babaeng Samaritana na nagbibigay buhay, ay siya ring tubig na inaalok niya sa ating ngayon. Tubig na nagbibigay buhay. Pero ang katanungan ay, tatanggapin mo ba ito? No? The question is, will you going to accept this living water na inaalok ng Panginoon sa ating buhay? Sa bawat isa sa atin. Dahil ang tubig na ito ay nakapagpapabago ng buhay. Ang tubig na ito ay nakapaglilinis sa ating mga kasalanan. Ang tubig na ito ay nakapagpapalakas at nakapagpapagaling at nagdadala sa atin
sa buhay na walang hanggan. Amen. The question is, will you accept it? Tatanggapin mo ba ngayon ang tubig na ito na alok ng ating Panginoon? Sino tatanggap? If you want to accept it, stand. Wow. Nahiya ba kayong tumangga sa buhay na walang hanggan na alok ng ating Panginoong Jesucristo sa atin? We're supposed to be standing every one of us. Dahil kailangan natin lahat ang tubig na ito, ang salita ng Diyos na aantong sa buhay na walang hanggan, na magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Kahit feeling mo pa na hindi ka deserve, hindi ako deserve, hindi ako tayo, tumayo ka at gagawin kang karapat dapat ng ating Panginoon. Diba? So if you really want to accept this living water, taas mo ang mga kamay. Close your eyes and sabihin niyo, Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa tubig ng buhay na iyong inaalok sa akin ngayon. Dalahin ko, Panginoon, na ito'y magpalakas sa akin. Hindi lamang sa aking spiritual, maging sa aking physical na katawan. Lahat ng aking mga sakit at karamdaman ay gumaling nawa sa pamamagitan ng tubig na ito, Panginoon. Patuloy mong baguhin ang aking buhay. Patuloy mo akong gamitin sa iyong basahan, Panginoon, at diligin ng tubig na ito upang sa gayon ay maging epektibo kung patotoo sa iyong kaharian. At maraming salamat, Panginoon, sa patawaran ng aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng tubig na ito ay nalinis ako. At nakakatitiyak, Panginoon,